posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to be safe from thieves. Purihin natin ang Panginoon at salamat sapagkat tayo ay Kanyang patuloy na tinutulungan. Ito pong pag-iingat mula sa mga magnanakaw ay isang malaking gawain ng tao. Safety from thieves is a genuine concern. It is a stressful concern, and it has become an industry almost, especially so when you think of how people try to secure themselves and spend all kind of money to try not to be victims of thieves. At ito ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, how to be safe from thieves. Paano nga ba tayo magiging ligtas mula sa pambibiktima ng mga magnanakaw? Diyos namin sa langit, aming Ama, Creator of heaven and earth, God of Isaac, God of Abraham, God of Moses, God of our fathers, thank you for who you are in our lives. We thank you for the comfort that you give us, the strength, and even the discipline that you give us, O God. We thank you for all the dealings that come from you. Salamat, Panginoon, dahil kami inyong pinahahalagahan. Salamat sa buhay na dinagdagan nyo na naman na isa pang araw. At salamat sapagkat kayo matagumpay na dinala nyo kami sa dakong ito upang inyong pagpalain. Dala-dala namin, Panginoon, ang aming mga papuri, ang aming mga handog, ang aming mga pasalamat at ang puso na umaasam, humihingi na pagpapalain nyo sa sandaling ito. Forgive us our sins, O God. Cleanse us. Make us whole. Enable us to see you, to touch you, to hear your voice. Protect this assembly from work of malicious men and evil spirits. Protect us even from our own weaknesses, from falsehood, from lies. And may you increase our knowledge of you as we focus our eyes on you, O God. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sa inyo lang magtuon ng pansin. Palakasin niyo po ang aming katawan. Alisin mo ang anumang magiging sagabal upang kami lubos na makinig sa inyong mensahe. Give us wisdom. Lead your people. Be the speaker, O Father. Use your servant only as your instrument. But walk in our midst. Do your will, dispense blessing, and glorify yourself. We're confident that you hear as we ask in the name of our Lord, our Savior, our healer and friend, Jesus Christ. Amen. Matthew 6:19 to 21, ang ito pong walang kamatayang verses na ito, isa sa mga pinakakilala, pinakapopular na verses sa buong Biblia. Matthew 6:19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mga salita po ng Panginoong Jesus, salita ng karunungan, salita ng buhay. Huwag daw mag-ipon, mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kung saan tinutubuan lang ng lumot, ng tanga, ng mga kung ano-anong mga nakakapanira na mga bagay, na de-depreciate ang lahat, naluluma. At kung saan daw, hindi man yun maagaw ng panahon o ng pagkasira o pagkaluma ay maring nakawin ng tao. At sa halip daw, ang ating ipunin ay kayamanan sa langit, kung saan hindi yun maaabot ng mga kung ano-anong nakakasirang mga amag at kung saan hindi yun pwedeng nakawin ng sinuman. Dahil daw, kung nasaan ang kayamanan ng tao, nandun din ang kanyang puso. Kaya yung kayamanan niya, kung nanakaw, halos nanakaw na rin ang kanyang puso. Tunay nga naman. At tingnan po natin ang reading number 1 ng verses na ito. The Bible is so wonderful that there can be many ways to read the same verse. So ano po ang lesson na natututo natin dyan? Do not work for material wealth. Do not work and do not hoard material wealth.
Huwag lang daw pagsikapan, na pagtrabahuhan at ipunin ang mga kayamanan na panglupa lamang. And why not? Because material wealth depreciates. Sabi niya, moth consumes. Tinutubuan ng mga ulalo, ng tanga, ng kalawang, inaamag, nasisira ang mga bagay. Material wealth breaks down, it ages and decays. And what's more, material wealth attracts thieves. Material wealth gets stolen. Yung kawawa naman kayo. Kung kayo ay sobrang nagsisikap, sobrang nag-iipon ng mga bagay na masisira lamang. Katulad mo na isang kotse, kung mahal na mahal mo yan, halos lagi mo pang nalilinis at naaasikaso kaysa sa iyong asawa. May mga ganon. At lagi na lamang na konting may masagi lang ng dahon o madapuan ng lamok, nagwo-worry na ang may-ari, mabuti pang wala ka niyan, na wala ka ng amo. Kaya sa among-amo mo yan, in fact, meron tayong kilala na hindi ginagamit ang sasakyan nila pag umuulan dahil mababasa. Totoo yun. No? Nagsasakyan pa raw. No? Ay ayaw namang mabasa. So, mas mababutihin pa nilang sila ang lumusong sa baha kaysa yung sasakyan nila ang mabasa ang gulong. So, nagiging amo ang mga material things. So, napakahirap po ng ganyang mga bagay. At ano pa ang mahirap sa mga bagay na material? Lalo't iniipon mo at lalo't dumadami. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 2:21, "For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it." So kung inubos mo ang iyong buhay sa pag-iipon, at marami kang naipot, nagtagumpay ka, sigurado may ibinayad ka dyan. Ano ibinayad mo? Panahon. Kumisan kalusugan, kumisan enjoyment. Ang problema, pag namatay ka, wala ka naman talagang control kung sino ang pupuntahan ng iyong mga naipon. Kumisan nga, nadadali pa ang iyong kamatayan dahil yung mga nagmamana, hinihulog-hulog ka na sa bangin at nilalason-lason ka na at nang madali-dali ang pagmana nila. Kaya nakakasama daw ng loob. At isa sa ikinakasama ng loob ng namamatay na tao, yung ang dami-dami niyang iiwan na kayamanan. At hindi niya alam kung sino ang makikinabang doon. Makikinabang ng mga taong hindi naman naghirap. At yung mga naghirap niyan para magpundar, mostly they were cheated out of life. Mostly they missed many nice and beautiful moments of life because they're busy trying to hoard, to make, and to collect wealth. Iniiwan ng kayamanan, kaya hindi daw dapat sobrang pinupundar. At ano pa? Ecclesiastes 5:11. Another reason why people should not kill themselves trying to collect many things. As goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? Pag daw dumadami ang pera ng tao, dumadami rin ang manghihingi. Dumadami ang umaasa, dumadami ang kaparte. At ano daw yan? Matingnan mo lang pero hindi mo na ma-enjoy dahil nahihingi ng iba. Lalo sa ating bansa, maraming gobyernong humihingi ng tax mo. Iba't ibang uri ng mga pamahalaan. Iba't ibang uri ang bibigyan mo. Pagka dumadami ang iyong pera, dinadalaw ka ng mga tao mangingikil, mangbablackmail, at syempre, dadami ang iyong kamag-anak. No? Natatuntong ka ng mga ika-third degree na kamag-anak mo, napakalapit nyo daw, lumaki kayo magkasama, etc., etc., dahil dumami ang iyong pera. Kaya mabuti pa kung minsan, ordinaryo lang ang kinikita mo, hindi ka pinapansin ng mga tao. Oras na dumami yan, kasunod ang pagdami ng mga manghihingi at dadami ang iyong problema. Pagbigyan mo yan ng 3 beses, sa ika-4 hindi, masama ka pa. Yun ang ending. No? Kaya sabi, why? Why kill yourself? And what does Jesus say? Work for and collect wealth in heaven. Huwag daw dito sa lupa, meaning spiritual wealth. And why? Because heavenly wealth does not depreciate. Because heaven is forever. In fact, heavenly wealth appreciates. Dahil ang Panginoon ay marunong magbigay ng gantimpala sa mga taong gumagawa ng tama habang sila nabubuhay dito sa mundo. Heavenly wealth does not attract thieves. Wala namang magdanakaw na maiengganyong nakawan ka ng ministry, nakawan ka ng ginagawa, nakawan ng iyong kabanalan. At ibigin man nilang gawin yun, hindi nila kayang gawin because God is the keeper of your heavenly wealth. Heavenly wealth cannot be stolen. And what's the rationale behind this? Why not be involved in making and collecting material wealth? And why be involved in making and collecting spiritual wealth? Because your heart resides with and in your treasures.
So yung mga bagay na permanente, hindi ka nag-iisip na biglang mawala sa iyong buhay. Your happiness is tied to your treasure or to what you treasure. So if your treasure depreciates, if your treasure can be stolen, your happiness is not secure. Kaya nakikita nyo po, halimbawa, mas maganda ang iyong bahay, mas ninenervyos ka, mas mahal ang mga gamit mo sa bahay, mas natatakot ka manakawan. Minsan mas maganda ang iyong girlfriend o asawa, mas ninenervyos ka na mas maraming pumupuntirya dito na gusto nilang maagaw ang kanyang pansin. At mas maganda ang iyong bag, ang iyong hikaw, mas natatakot ka na ma-snatchan. No? Sino ba naman ang narinig yung ng snatch ng bayong? No? Lalo't may mga nakadikit na kaliskis ng isda. Right? So, mas gumaganda, mas dumadami, natatakot kang lalo dahil siguradong maraming may interest sa ganong bagay. And you are always at risk. And you are always threatened. So sinasabi ng Panginoong Jesus, bakit kayo kukuha ng bato na ipupukpok sa inyong ulo? Magdadagdag na mga bagay na hindi nyo naman talaga kailangan, akala nyo lang dahil gusto nyo, puro lang ito magiging magnet na tatawag ng mga gulo sa inyong buhay. At sinasabi ng Panginoon, in a manner of speaking through the verses, if your thoughts were always and only on material things, you would always worry, doubt, fear, and therefore you would always be unhappy. Kung ang lagi mo na lamang pinapahalaga ni ang kagandahan ng iyong mukha, araw-araw tinitingnan mo kung paano nagtagumpay ang gravity, no? Sa pagpapababa ng parts of your anatomy. Kung lagi mo na lang pinapahalagahan ay ang maganda mong buhok, na numinipis-nipis din yan pagdating ng panahon. Kung ang lagi mo lamang na tinitingnan ay ganda ng isang plato, tuwing nagagalusan ay sumasama ang iyong loob. At merong mga misis na magbibili ng oven, pero talagang naubos na ang buhay nila, kalilinis ang kaloob-looban nun, na alam nyo naman na kung ayaw nyong maalipin, huwag kayong mag-oven. Dahil ang paglilinis na lang ng loob niya na isa ng bukasyon. No? Dahil ang dami-dami mga siksik na pinupuntahan ng lahat ng bagay na naninigas pag kung lumaon, ang hirap-hirap. No? So maraming hirap ang mga maraming gamit. Why? Why will you always be unhappy? Because material things always change. At every given moment, they are decaying and they are drifting away. Therefore, to love these things is to be tortured. Nato-torture ka. Pag ang ganda-ganda ng bag, kahit ang bigat-bigat, hindi mailapag sa sahig, hindi mailapag kahit saan, dahil dudumi ang bag. No? Nagbag pa daw, tapos buhat-buhat. At ang ganda-ganda ng silya, hindi maupan-upan. At meron pa po ako nakintang bahay, white lahat ang carpet, hindi malakaran. So naglalagay sila mga tulay-tulay na mga basahan, doon sila tumutungtong, parang nagpipiko, no? Habang naglalakad sila sa loob ng kanilang bahay. Bakit pinahihirapan nga naman ang sarili? Meanwhile, if you were focused on spiritual things, you attach to eternity. You attach to permanence, to stability. Therefore, you would be peaceful. You would be joyful. You will be serene and placid, like a pond without blemish on its face. Nagiging tahimik ang tao kung ang pinapahalagahan niya ay yung alam niyang wala namang mag-i-interest at hindi naman kayang kunin kahit pag-interesan. Where your thoughts dwell, so your heart lives. So secure your heart, brothers and sisters. Love things that last. Kung ano yung mga mahalaga. Get busy. Work for and collect heavenly treasures. So ano po yung reading one natin? Anong ibig sabihin ng heavenly treasures na yan? This is the usual interpretation of the church. Good works. Good works. In a manner of speaking, Jesus was saying, make good works your treasure. Because by doing good, you collect treasure in heaven, though you may not always collect treasure here on earth. But, don't get it wrong. By doing good, you also collect lots of treasures on earth. Gratitude, kindness, love, affection of people, no? Which cannot be stolen. So hindi lang yun sa kabilang daigdig, meron din dito na kabuluhan at meron ding benepisyo dito sa side of eternity na ito, yung good works. Kaya sabi sa Matthew 10:42, ang sabi ng Panginoong Jesus, if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Sabi, maski man lang isang maliit na baso ng tubig na malamig,
Ang iabot ninyo, ti painom sa isang tao, alang-alang sa siya'y aking lingkod, dahil siya'y aking lingkod, hindi yan mabubura sa register ng langit. Kami ganoon, hindi malilimot yan. Hindi siya malulugi. Hindi siya paring mawalan ng gantimpala. At alam natin yung parable of the talents, yung ang ibinigay sa kanya ng Diyos ay pinarami niya, dahil sa kanyang sipag at dahil sa kanyang pagsisikap ay dumami lalo ang mabuting ibinigay sa kanya. Matthew 25:21, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things." So ano bang ibinibigay sa atin ng Panginoon ng mga pwede nating paramihin? Talent natin. No? Ang ating mga kakayanan na ibinigay niya na pag in-apply natin sa godly work, ay dumadami ang bunga. Marami ang nabebiyayaan, marami ang natutulungan, marami ang nakakakilala sa Diyos. Sabi niya, meron kang gantimpala. I'll give you more things to manage. In fact, sabi pa niya, come and share your master's happiness. 1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Dito ay nire-refer ni Paul ang mga athletes. You know, Paul was ministering in the Greek world. And athletics is a major component of Greek life and Greek civilization. Kaya sa kanila nag-umpisa yung Olympics. No? Sa kanila nag-umpisa ang mga ganitong uri ng mga paligsahan. Sabi niya, ang mga tao ay halos ibigay ang buong buhay para palakihin ang muscle, para makabato ng bakal o ng bato na malayo, para makalangoy ng mabilis, para makalundag ng mataas. And for what? Sabi ganon, para makakuha lang ng mga dahon ng laurel na ipinuputong sa kanilang ulo sa award ceremony na bukas ay lanta na at hindi mo pwedeng ilagay sa paksiw na pata. Sabi ganon. Pero kung dahil dito sa mga premyong ito na naluluma, nagpapakahirap sila para magsanay. Tayo pa. Nagsasanay tayo para sa mga bagay na hindi mawawala, a crown that will last forever. So he's talking about the crowns, the rewards, the recognition that heaven gives to every work here on earth that is meant to amplify, to glorify, and multiply the good work of God. Alam nyo yan, yung mga nanalo na sa inyo ng mga medalya ng declamation contest, siguradong kumupas na ngayon yan. Yung mga gold medal kunwari, gold lang yun sa Turing, pero maya-maya ay hindi na talaga gold yun. Pumuputi, pumuputla, at wala na pala. At kahit pa nga totoong gold yun, mananakaw naman. Yan ang problema sa mga bagay na may kinalaman dito sa lupa. So, nagiging mahirap sa mga tao ang maglingkod sa Diyos. Dahil kung minsan, ang napapahalagahan nila yung kayamanan dito sa lupa. And according to some observation, young adults especially find it difficult to serve God these times because they're busy trying to make money. Kinakapos ngayon ang lahat ng uri ng mga relihiyon at mga simbahan, ng mga trainees. Kahit ang Catholic Church, kinakapos ng mga trainees na magsiseminaryo ng mga kabataan. Even evangelical Christians, kinakapos ang mga candidates for pastoral training. Ayaw na mag-training, ayaw na gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa gawain ng Panginoon dahil gusto nila gumawa ng maraming pera para lagi silang nakaupo doon sa mga coffee shop na sisikmurain ka naman sa asim ng mga kape. Kailangan mo ng sobrang pagpapanggap para sabihin mong natisisihan ka sa mga kapeng ito na galing sa Amerika. No? Pero inuubos ang pera sa mga itong bagay dahil nadadala sila, nahuhumaling sila sa tawag ng sanglibutan. Hindi na kasi glamorous ngayon yung nagsasuffer ka for God's work. Sa tingin ng iba, hindi na glamorous yung naunahan ka ng iba, nagkakotse tuloy sila, malaki tuloy ang kita nila, ikaw, eto missionary ka, eto ikaw, pastor ka. Kasi nakakalimutan na yung tinuturo ng Panginoong Jesus na tubig man lang na iabot mo sa kanyang mga lingkod, kikilalanin ng langit sa habang panahon. Kung ikaw pa kaya yung naglingkod, di lalo na. Nag-abot ka lang nga ng tubig, may recognition Ikaw pa kaya yung maglingkod. But people get too fixated on the here and now. At yan po isa sa mga qualities ng present civilization. Masyado yung here and now. Kaya yung mga fly now, pay later, puro mga instant noodle, instant coffee, instant everything. The here is the only thing that matters. Let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend.
Yung basta yung ngayon. Napakahalaga nung ngayon lamang. Pero ang itinuturo po sa atin ng Panginoon, treasures in heaven. Meaning, marunong ka dapat maghintay. At sabi nga nila, even heaven can wait. Hindi ka dapat laging nag-iintay ng immediate gratification because that is very, very short-lived. At tungkol sa pagiging masyadong mahilig sa pera, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. At napakakonte kung meron man makikita ka na taong halibawang tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, tumalikod sa ministry at ang inatupag ay gumawa ng pera, kung talagang tunay ngang umasenso ang kanyang spiritual life, kung bumuti ang kanyang pagtunguhan sa Diyos. Something's got to give. And most of the time in our quest for materialism, it is our relationship with God that suffers first and foremost. So, may reading number 2 that I like to propose, that some Bible students also like to see read in Matthew 6:19 to 21. So ano yung reading number 1? Good works yan, yung treasures in heaven. Okay? Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So the first reading, yung ating mga huwag mong gawin, yung puro material things lamang ang iyong ipunin, at ang gawin mo, good deeds that have points in heaven. In the same way, as we read it again, what is the major message? Do not work for and attach yourself to earthly objects of desire or affection. This time it becomes more abstract. No? Because these verses can mean, huwag mo lang mahalin ang mga bagay na kayang mahipo ng mga kamay, makita ng mga mata, madinig ng tainga, o maramdaman ng iyong balat. In other words, don't just be physical. Pag yan lagi ang pinahalagahan mo, ano mangyayari? Halimbawa, inibig mo ang isang tao dahil ang ganda-ganda niya, pinakasalan mo. Paano kung bigla siyang nadaganan ng building at nagkabali-bali ang kanyang panga? Mahal mo pa ba? Kung ang minahal mo lang yung physical. Kung ang hinabol mo lang sa isang tao ay yung kanyang kayamanan, kung biglang nagpalit ang takbo ng ihip ng hangin at naghirap siya, mahal mo pa ba yan? Naghahanap ka ba at nag-aaral ka ba ng isang kurso para ka lang makapagtrabaho dahil ang bili-bili ng trabaho na yon? Halimbawa, on nursing, o magna-nursing ka kasi, ang bili-bili. Tapos biglang napaligtan ang takbo ng mundo, biglang after 4 years, pag-graduate mo, hindi na mabili yon, ang mga mabili na vulcanizers. So, mahal mo pa ba yung pinag-aralan mo? O, manghihinayang ka na lang, parang nasayang lahat. In other words, huwag ka lang magmamahal ng bagay dahil sa nahihipo, nakikita, o nasasalat. Kasi nagbabago ang ganung mga bagay. Objects of worldly desire should not be the focus of one's life, like power, or fame, or beauty. 1 Peter 3:3-4, in defining a beautiful woman, sabi, your beauty should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Yun daw ang magandang babae, yung magandang kalooban, yung maganda ang puso, matining ang loob, no? Matapat, makadiyos, malinis ang pag-iisip, yun daw ang napakagandang babae. Pero ewan ko kung malalagay kayo sa cover ng anumang magazine kung ito ang inyong kagandahan. Siyempre, ang ilalagay na cover yung pwedeng magbenta ng makeup, yung pwedeng magbenta ng shampoo. Kung ang buhok mo parang patibong sa mga insekto, yung pag may pumasok na insekto, hindi na siya makakalabas ng buhay, hindi ka papakinabangan ng mga shampoo companies, hindi ka gagawing model. No? Kailangan pati suklay dumudulas. No? So, yan ang nagiging standard tuloy natin kung ano maganda. Huwag tayong palinlang, tinitindahan tayo lagi ng mga bagay-bagay. No? Kaya, nung araw, yung mga maiitim, yung mga black people, hindi na pwedeng model. Because, especially in America, the black people were economically disempowered. Wala silang purchasing power. Pero ngayon, marami na umasenso ng mga
colored people. So may mga model na ngayong black. At nakikita nyo, kahit sa mga Hollywood movies at sa mga advertisement at sa mga modeling houses, ang dami na ngayong Asiana, no? Mga Asian beauties. Kasi mga Asian na ngayon ang mayayaman sa Amerika eh. Yan ang may hawak ng pera ng Amerika, mga Asian people. So ngayon, walang pelikula from Hollywood na hindi may Asian. Lagi na ngayon. Kasi meron niyang economic power para panoorin ng mga Asian yung pelikula, dapat may Asian character. So, nagkakapera na rin yung mga Hispanics na dati puro yaya, ang liliit ang mga kita. So, baliwala, Indian market. Ngayon, may mga star na rin ang mga Hispanic beauties kasi lumalaki na yung pera na kinikita ng mga Hispanic Americans. Everything is about selling something. So, huwag kayo nagpapadala doon sa kung anong maganda. Sabi lang nila yan kasi may itinitinda sila. No? Lahat ng tao maganda kasi Diyos ang lumikha sa tao. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ang ganda mo naman. Kailangan huwag kayong masinok, ha? Kailangan makita nyo, maganda naman talaga ang tao. Pero pag sinasabi mo na, ano ba ang standard ng beauty? Lagi nyo itinatanong, sino ang may sabi na yon ang maganda? Everything is about conditioning. So sabi dito sa 1 Peter, babae, huwag mong daanin sa pagdedekorasyon ang gawin mong kagandahan ay kalooban. Ngayon, maganda yung kalooban mo, maganda pa yung labas, according to the standards of your society, edi double benefit. Pero kung mamimili ka lang ng isa sa dalawa, hindi dapat nalilito ang tao kung anong kagandahan. At yan ay maaaring kahulugan na binabasa natin na let your treasure be that which is spiritual. Because it is difficult to steal that. It is difficult for a moth to destroy that kind of beauty. Kaya mga ang gagandang babae, subukan yung iligaw sa gubat at isang linggong nasa gubat. Tingnan nyo pagbaba niyan kung hindi mukha rin yung bagong baba sa puno. Maintenance lang yan, kaya magaganda yan. No? Subukan yung isang linggong iwan talaga sa gubat yan. Kamukha na rin yan ng mga taga-gubat. Kaya ang ganda, ano ba yun? Spiritual. Ang mahalaga, yung spiritual na bagay. Matthew 4:8-10, noong tinutukso ng demonyo ang Panginoong Jesus, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. At sa isang temptation pa, sabi, why don't you command this stone to become bread? At sabi ni Lord, it is not only bread that matters. What really matters is the word coming from the mouth of God. So, a spiritual blessing against a material blessing. A spiritual food against a material food. Sabi ni Jesus, kung material food lang, huwag mo na akong guluhin. Ang mahalaga sa akin, spiritual food. At ano naman ang magiging kabayaran kung sakaling sinunod nga niya si Satanas? Malaki ang magiging kabayaran. Kaya minabuti ng Panginoon ang pahalagahan yung spiritual kesa yung physical. In our life, we put a lot of premium on beauty, power, fame. But this can fade and this can be stolen. Meron po ako isang kilalang pamilya, meron silang napakalaking negosyo. Meron silang pinapasok na isang maliit na kasosyo na gusto lang nilang makasosyo at mga kaibigan nilang matalik. Pero dahil sa kasakiman, no? At sa pagiging very wily nitong kanilang kaibigan, naagaw ang buong negosyo. At hindi pa kontento na naagaw niya itong unit ng negosyong ito, gusto pa niya ngayon makamkam pati yung mga hindi siya dating partner. At mukhang nagwawagi siya. No? Kahit dinadaan nila sa mga legal things. Yan ang sinasabi ng Panginoon, you can never be so sure. No? You can never be so sure. So don't put all of your wealth in that. At ang naging strength ng pamilyang ito, because they have known the Lord, nakilala nila ang Panginoon, nung nag-uumpisa pa lang yung problema na yan, yan ang naging joy nila, the joy of the Lord. But if the Lord was not in their life, baka nagbigti na yan, tumalo na sa building, no? Nagpukpok na ng bato sa ulo nila dahil talaga namang napakalaking problema ang naging bunga ng kasakiman ng kanilang kaibigan. So ang sinasabi lang nung, let your treasure be heavenly treasures, prioritize God. Love God above all. Make God your treasure. Make godliness your treasure. Make spirituality
your treasure. And who can steal that? And how can that fade? Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. At pag ginawa natin yun na nakafocus tayo sa Diyos, anuman ang mawala sa'yo, siyempre iindahin mo rin dahil tao ka. Pero hindi mo mawala yung center of your being because it is in the hand of God. Ang tao mawala na ang lahat, wag lang yung center. Parang gulong ng bisikleta, mawala na yung mga ibang rayos-rayos, wag lang yung gitna, yung center. Di ba kahit sa isang gobyerno, bumagsak na ang mga lalawigan ng mga probinsya, wag lang yung Kapitolyo. Sinasabi nila, bakit naman ganyan? Sobrang imperial ang Manila. Pagka nag-rally sa Manila, napapalitan ng gobyerno ng buong Pilipinas. Natural, kasi Maynila ang Kapitolyo. No? Kasi pag nangyari dun sa center mo, pupunta yan sa lahat ng bahagi. Kaya yung heart, which is your center, pagka tumigil yan na tumibok, mamamatay ka. Pero kahit naputol yung kamay mo, yung pabo, di ba? Natapyas ng konti yung bungo mo dito, buhay ka pa rin. Subukan mong tumigil yung puso mo sa pagtibok. Yun ang center mo. So mga kapatid, ang tanong, ang center ba natin ay mga bagay na naglalaho at nananakaw? Doon ba tayo talaga nakatutok? Yung ba talaga ang kahulugan ng buhay natin? Ang kahulugan ba ng buhay mo ay yung position mo? Kaya tuloy may mga taong nade-demote, nagpapakamatay. Ang kahulugan ba ng iyong buhay ang iyong boyfriend, anong iniwan ka, nagbaril ka na sa sarili? Ang kahulugan ba ng iyong buhay ay yung bahay mo, na nung nasunog yung bahay nang walang-wala sa lugar, biglang nasiraan ka ng bait? Ano mang kahulugan ng buhay mo? Kaya sabi, pag Diyos ang ginawa mong kahulugan ng buhay mo, matanggal na at mawala na ang lahat, nakatayo ka pa rin. Napakahalaga. Kaya sabi, ang matatalinong tao, kahit pa nga hindi ka banal, matalino ka lang, gagawin mo ang Diyos, center of your life. Ang energy mo, inuubos mo sa mga gawain ng Panginoon dahil alam mo, ma-recognize ba't hindi yan dito sa lupa, tanda yan ng Diyos. Doon ka nag-i-invest sa hindi masisira ang iyong investment at hindi maaagaw ng iba. Katulad ng sinasabi ko sa iyong pamilya, maraming investment na agaw ng iba eh. But how can anybody steal your investment in eternity? Ang iyong mga paglilingkod sa Diyos. Kung ang sasabihin nga natin na good works ang pinag-uusapan, kung dito sa second reading natin, na ibig sabihin lang pala mas pahalagahan mo ang bagay na spiritual kesa physical. Mas pahalagahan mo ang Diyos kesa sa sino man. Mas pahalagahan mo yung kabanalan mo, mas pahalagahan mo yung pakikipagmabutihan mo sa Diyos kesa sa anumang relasyon mo sa tao lamang. So, what do you want in life? What are you looking for? What are you living for? What do you want to store? What are you storing right now? Magandang itanong yan sa atin mga kapatid. Ano bang iniipon nyo ngayon? Mga estudyante, nag-iipon ng units. Pag natapos na nila yung requirement, graduate na sila. Hindi yun masama. Pero kung yun lang ang ginagawa nyo sa buhay ninyo, di ba? Paano kung biglang sawi ang yung buhay, hindi ka na nag-graduate? Ibig sabihin, wala kang narating dahil yun lang pala ang gusto mo, gumraduate. Kaya yung iba magtataka ka, pambihira naman, gagraduate the next month, namatay pa. Anong ibig niya sabihin? Kung nakagraduate na, pwede nang mamatay? Di ba nakakarinig kayo ng mga ganyan? Yung mga estudyante, graduating class, nalunod pa sa picnic. Graduating pa naman. Ang ibig niyo ba sabihin? Kung nakagraduate na, pwede na siyang malunod. O kaya, naku, ikakasal na bukas. Natuklaw pa ng ahas. Ang arte kasi, garden wedding pa ang gusto. So, ibig mo sabihin, kung napakasal na, pwede na siyang matuklaw ng ahas. Kasi pagka sinasabi natin yung mga bagay na yan, lumalabas sa atin kung ano talaga mahalaga eh. Ano ba yung akala nating mahalaga? Bihira naman yung marinig mong, naku, namatay na yan, hindi man lang nakapaglingkod sa Diyos. Naku, hindi pa niya na talo yung kanyang masamang bisyo at ugali, namatay na. Ano ngayon ang ipepresenta niya sa Diyos na accomplishment ng buhay niya? Bihira ka naman makakarinig nung, naku, hindi pa yan nakapag-share ng mahigit 100 kaluluwa at nadala sa Panginoon, namatay na, sayang naman. Bihira. Diyan pa lang nakikita natin kung anong pinahahalagahan ng tao maski ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ang lulungkot nyo Kaya mga insecure kayo Kaya lagi kayo ninenervyos, natatakot sa future. Kasi ibinabakas ninyo yung future nyo sa mga bagay na hindi magtatagal. Now, it is not wrong to work to value, and to keep things. Hindi masama. It is not wrong to work for, value, and keep ideas and even people. Remember this, just don't value them more than God.
Just don't value them more than goodness, more than your godliness, spirituality, and peace. Hindi natin itatapon yung ating mga kagamitan, hindi natin itatapon yung mga ambisyon, hindi natin itatapon yung units na na-earn mo, pero dapat malinaw sa atin, dekorasyon lang yan ng buhay. Hindi tayo nabubuhay para dyan. Do not overvalue them. So another reading, of course, on the reading number 2, nung anong ibig sabihin na gather treasures in heaven, is don't get too attached to things that do not last. Well, be attached. Love your boyfriend, love your husband, love your career, love your house, but not too much. Sino po ang tao nagiging tahimik ang buhay sa kabila nung siya ay nag-iimpon, siya ay nag-iimpok, siya ay nagsisikap? Yung kahit anong ipinupundar ninyo, mga kapatid, at kahit ano yung nagkaroon kayo, magandang bahay, magandang trabaho, magandang katawan, etc., pinapahalagahan nyo, na-appreciate nyo, pero in your heart of hearts, handa kayo na pwedeng mawala yon. Pwedeng manakaw. Pwedeng maluma. Pwedeng masira. Then, hindi kayo madadaya ng sanlibutan. Halimbawa, meron kayong sweetheart, alam mong, well, mahal na mahal ko siya, pero nakalaan ang loob ko na pwede siyang mawala. Baka mawalan siya ng pag-ibig sa akin, iwan ako. O kaya yun, natoklaw ng ahas, nawala. So, malulungkot ako, pero hindi ako mawala ng center. Gusto ko itong kusina ko, nililinis ko, mahal na mahal ko ang kusina ko. Pero kung sakali itong kinain ng lupa, paggising ko sa isang umaga, nawala na siya, nasa Australia na siya, doon sa kabilang gilid ng mundo, no? Hindi ako mababaliw. Magpapasalamat ako sa Diyos. Diyos ko, salamat po at nakagamit ako ng magandang kusina ng 3 months. Ngayon, balik uli ako sa wala, hindi ako magagalit sa Diyos, hindi ako magtatampo, magpapasalamat ako na kahit sandali ay nakahiram. At kung ganun po ang ating attitude, mga kapatid, nakahiram ka ng asawa, namatay, nakahiram ka naman, yung iba nga buong buhay, hindi nakaranas niyan eh. No? Yung yumaman ka, tapos wala uli, ay salamat, yumaman kayo, iba hindi na yumaman kahit kailan. Nagkaroon ka ng mataas na posisyon, tapos nasipa ka dahil sa pamangkin ng may-ari ng kumpanya. Natural, di ka naman pamangkin eh. Salamat, naranasan mo. So, hindi natin sinasabing, huwag kayong magpahalaga sa mga bagay na yan, huwag niyong paghirapan. Okay, gawin. Pero huwag gawin Diyos. Huwag gawing necessity in your life. Always treat them as just additions, as decorations of your life. As icings on the cake. Na kahit wala yung icing, aandar ang cake. Dapat. What you crave, what you treasure can be your God. That's why Jesus is concerned that you don't turn anything that you like into a God. At kung meron ka daw gagawing God, yun ang God na capital G. Yun ang talagang mahalin mo. Yun ang talagang pagsikapan mo. Yun ang yung bigyan ng lahat-lahat. Kasi gusto naman talaga yun eh. At hindi mawawala. At marunong yung magbigay ng gantimpala. So work, brother and sister. Get, collect, like, love, but do not be attached. I think that is the whole thing. Na sinasabi, let your treasure be in heaven. Hindi sinasabing huwag ka nang magkaroon ng comfort dito, ng ambisyon, ng mga bagay, pero huwag kang magpasilaw, huwag kang magpasilo, huwag kang magpabihag sa mga bagay na yan. Do not be attached. At yan ang central teaching ng Bible. The world is beautiful, God created the world, but don't be attached. Enjoy the moment while it lasts, and if God takes it away, say, thank you, Lord. 1 Corinthians 7:31, those who use the things of the world should live as if not engrossed with them. For this world, in its present form, is passing away. Sabi kayo na nakikinabang dito sa mundong ito, sa lahat ng mga material na bagay, gamitin nyo. Pero huwag kayong mabuhay na akala nyo, mamamatay kayo kung nawala ang mga bagay na yan. Lahat yan ay lilipas. Sandali lamang. Huwag kayong masyadong sumandal. Huwag kayong masyadong umasa. Huwag kayong masyadong mahumaling kasi mawawala rin yan. 2 Corinthians 5:4 from the Contemporary English Version, these tents we now live in are like a heavy burden, and we groan.
But we don't do this just because we want to leave these bodies that will die. It is because we want to change them for bodies that will never die. Ano ang tawag ni Paul sa katawan na ito na napakahalaga sa atin? Gagastahan mo ng kutakot-takot para mo lamang linisin, para mo lang i-maintain, para mo pabanguhin, para mo ayus-ayusin. Sabi, ang totoo, sabi niya, yung katawan natin na yan, pabigat. So it's just a burden. Mabuti pa nga kung darating ang panahon sa oras ng kamatayan, nalilisanin na ng ating espiritu ang katawan na ito. Doon tayo makakaramdam ng tunay na kalayaan, ng malalim na kaligayahan, na mararamdaman lang kung nakalaya na tayo sa bilangguan na ito na ating katawan. So kung yung katawan na pinakamahalaga nating commodity, siyempre yan ang pinakamahalaga, alamang may sunog, ikaw ang maiwan, iligtas mo yung Tupperware, no? Talagang ikaw ang tatakbo. Kasi yung katawan mo pinakamahalaga eh. Pero ang tawag pa rin dyan ng Biblia ay pabigat lang. So anong itatawag nyo sa iba? Anong itatawag natin doon sa iba nating assets? Anong itatawag nyo sa iba? Actually, puro liability. Basta kailangan mong alagaan, liability yon. Kaya kung minsan, mas mahimbing ang tulog ng talagang mga completely poor. Kasi anong mananakaw mo sa kanila? Kahit magpakalat-kalat niya sa lansangan ng anong oras, walang pangamba makidnap. Dahil pakakanin pa ng kidnapper. Walang mapapala sa kanya. No? Kaya kung minsan, kalayaan din yung wala kang masyadong mga ari-arian. Kung kayo ay hindi pa binibigyan ng Panginoon ng mga ari-ari ang hinahanap nyo sa buhay, nakakaalis kayo ng bahay kahit walang kandado, dahil wala namang mananakaw, kundi isang basag na tabo. Enjoy it while it lasts. Dahil baka bigla kayong yumaman bukas, naku, hindi na kayo makaalis-alis. May mga kilala ako mga pamilya, dati nakakapag-outing sila lahat sabay-sabay. Nung nagkaroon magandang bahay, laging may at least isang naiiwan. So habang kaya nyo pang iwan yung bahay nyo nang wala kayong inaalala, enjoy it. Dahil baka nga bukas, bigla kayong yumaman. May iba. Habang wala pa kayong masyadong inaalagaan na reputasyon, na pwede pa kayong makitang kumakain ng halo-halo sa Arangke Market, gawin nyo na. Dahil baka bigla kayong maging socialite na hindi nyo na maamin-amin na doon kayo lumaki sa Arangke. Diba? Habang may mga pwede pa kayong gawin, dahil hindi kayo mayaman o popular o makapangyarihan, enjoy it. It could be God's great gift to you, but you probably don't see it because you're so fixated on something that others have that you don't appreciate the freedom of not having anything. Alam nyo ba yung hindi kayo kilala, hindi kayo sikat? Well, hindi kayo napagbubuksan ng pinto, hindi kayo napapaupo sa mga presidential tables, pero napakalaking advantage to be anonymous. Napaka-importanting commodity to have privacy in your life, which famous people don't have. So wag lang kayo naiinggit doon sa mga kilala. Enjoy nyo. Ano ba nakaka-enjoy na hindi ako kilala? Di ba? Dapat kung ano yung nasa sayo ngayon, pag-aralan mong makita kung ano ang pagpapala doon, ipagpasalamat mo yung pagpapala na yun, and then enjoy it. Because who knows? Your fortune might change. Then you have to adjust to a totally different world, to a totally different arrangement, and you might say, mabuti pa noong araw, nung tahimik ang buhay ko, nung simpleng tao ako. James 4:14, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sabi, okay, bukod sa iyong katawan, anong mahalaga sa iyo? Buhay. Ano ba yung buhay na yan? Sabi ng Bible, isa ka lang na usok, isa ka lang asap, isa ka lang kaprasong hininga na sa isang iglap ay nawawala. Napakaiksi ng iyong buhay. Sabi mo, 70 years, 80 years, maiksi ba yun? Yes! When you think of 80 billion years, ang iksi naman ng 80 years, no? What is life? It is only a tiny dot in an otherwise unending line of eternity. So do not jeopardize your eternity for this dot, for this moment in time. Ang mahalaga, what you invest in eternity, while enjoying also the moment, as Solomon teaches us in Ecclesiastes. But between the two, dapat hindi tayo nalilito sa choice. Mas pinapahalagahan natin what is eternal. And what is really important when people are godly, when people value spirituality more than material things, when they focus themselves on that which lasts,
nagkakaroon sila ng tinatawag na gift of the Spirit, which is given only to the very spiritual. Galatians 2:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Sabi, walang makakaakusa sa ganyang mga bagay. Yan ang the best. Pero tandaan niyo mga kapatid, kung tayo'y gigil na magkapera, magiging ganid ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng kindness o goodness. Kung tayo ay may pasyadong pinapahalagahan na baka mawala, hindi ka pwedeng magkaroon ng peace. Kaya sabi, ito ang mahalaga sa buhay. Huwag na tayong malito pa. Sasandali ang buhay. Huwag natin sayangin sa paghahanap ng mga bagay na pag natagpuan mo, sasabihin mo wala naman palang kwenta. Let's learn from Scripture. Let's learn from this timeless wisdom that tells us what really is important and what is less important. Paano tayo magiging ligtas sa mga magnanakaw? Tulad ng title ng ating pag-aaral, How to be Safe from Thieves. Huwag kayong magpahalaga, huwag kayong mag-ipon, huwag kayong mag-ingat ng mga bagay na gusto ng mga magnanakaw. Then you'll be free. Or, gusto ko talagang gusto ko talaga merong magandang bahay. So, yes, di maglagay ka. Pero kung nanakaw, huwag ka mabaliw. Sabi mo, talagang okay lang. Enjoyin ko lang habang nandyan. Pag nawala, pag naluma, pag nasira, edi sira na. Hindi yung pag may pulseras kayong nalagot, para nang nalagot ang inyong hininga. No? Pwede yun maidugtog ng perdible yan eh. Di ba? Tuloy ang pulseras. Nawala ang isang hikaw. Gagapangin lahat yung mga gulug-gulug dyan para lang hanapin ang kaisa-isang ito. Nawala, di hinanap mo. Hinanap mo naman talaga ng konti, pero hindi ka nagpakamatay kahanap. O di, nawala na. Something's lost and something's gained in living every day. Remember, when you lose something, you said, what did I gain? Oh, wala ako na-gain. May na-gain ka. Wala ka nang babantayan. Gain yun. No? Like, halimbawa, asawa mo na lagi na lang nawawala at talagang lubos na nawala na, di wala ka nang babantayan. Tahimik ng buhay mo. So, salamat po Diyos ko't nawala siya. Diba? Kaya sa kalahating nandito, kalahating na doon, nakakagulo lang, mabuti pag nawala na nga ng buong buo, dito mahimik ang iyong buhay. Kesa lagi kang namamalimos ng pansin at pag-ibig. Huwag na nga, kung ayaw mo, huwag mo. Tatahimik ang iyong buhay. Kasi pag lagi kang umaamot, nanghihingi, nakikiparte, matatahimik ka ba nun? Don't build your world around anybody. Build your world around God. God likes to be number one in our life because He doesn't want us to get hurt. Because if the number one in your life will just be another person, you will get hurt. If the number one in your life will be a thing, well, you will have to worry and you will get hurt anyway. But if God is your number one, you can have other things that are important to you also. But make God number one in your life. Number one na kaya ang Diyos sa buhay natin ngayon? Yun ang mahalaga. Alam naman natin yung verse na yan. Don't tell me ngayon lang ito nadinig. Luma na to. Pero ang dapat siguro nating dapat gawing bago. Ano ngayon ang gagawin ko sa verse na yan? Matapos ko marinig, patuloy pa rin ako mahuhumaling sa mga bagay. Let me be repetitious. Di baling nandyan. Di baling yung pahalagahan. Huwag nyo lang sambahin. To the point na nagiging sakim tayo, nagiging makasarili, at nagiging makasalanan na dahil sa mga bagay na yan. Kung nandyan, nawala. Adjust. Move on. Make your good works, make your spiritual thoughts and spiritual attachments your treasure. Then no thief can threaten your peace. Make the world's treasures just additions and decorations of your life, and you will never have to worry. You will never have to have a sleepless night just trying to protect a thing. Because if there's something that we must protect, it is the purity of our hearts. It is our relationship with God that we must guard and cherish and value and fight for. Make sure that the things you're living for are worth dying for. Because if they are not worth dying for, they are not worth living for. Konti lang ang mahalaga sa buhay. Aming Diyos, salamat sapagkat konti lang pala ang talagang dapat naming bigyan ng pansin.
Una, nagpapasalamat po kami sa inyo, Diyos, dahil kahit yung mga bagay na sinasabi sa Bible na worldly, hindi magtatagal, nasisira, binibigyan nyo rin kami. At na-enjoy din naman namin. Salamat po. Turuan nyo lang kami na huwag malasing, huwag mahibang, nabigyan ito ng halaga more than what it really is, more than heaven values it. Lagi namin pahalagahan, Panginoon, yung relasyon namin sa inyo. Yung relasyon namin sa inyo. So we bow our heads before the Lord and ask ourselves, may pinahahalagahan ba ako higit sa tunay na mahalaga? Yung aking relasyon sa Diyos, yung aking espiritualidad, yung aking kapayapaan, yung aking katahimikan. Mga kapatid, sa ilang saglit ng pakikipagdigin sa Diyos, if there's anything that you want to give up, anything you want to surrender at the feet of God, do it now in prayer. Let's be silent. The Lord is in this place, and He likes to receive this kind of offerings from His people. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang How to be safe from thieves. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay, sa aking Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili.
Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, sa tuwin ay lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!